sugod na sa atong konstitusyon, sugad pa sa kinaadtong 1987. Yes. Uyon ko, anak, we should not vote for a name, we should vote for results, for hard work, for public service. Unya, para sa ako, public leadership is not inherited. It is rented, and the rent is due every day. So, ang mali mo pagbayad ng rent, you pay it through hard work, through dedication, and through results. Okay, so, ang sunod na pangutana, attorney, muuyon ka ba nga dapat ipasa ang divorce law sa Pilipinas aron hatagan og ikaduhang higayon ang mga kababaihan nga naabuso? No. As a Catholic, against it ko, divorce kay mong gina-teaching sa church. Although we have to be sensitive to the needs of those na, especially katong mga kababaihan nga naa sa mga marriages nga delikado. So that is one, siguro that's one legislative area that I can help in. Kinahanglan ginatagahan kaya nato sila way out, not just through legal separation or annulment, pero other means. Yeah. But we cannot allow a small minority, a small percentage of bad marriages to dictate the future of good marriages. Because I still believe in good marriages. I believe in true love. Gusto ko nga, kung maminyo tawa, na kita lang kainan. We have to make it work. Kaya mo na gina siya forever. Kaya nanumpa, kaya kita. Na siya may ito ang palanggaon ng tumamatay ka. So, it's not ito. Thank you for that, attorney. For the next question, muuyon ka ba nga tanang LGU projects nga lapas sa 10 million pesos kinahanglan ipaagi og citizens consultation? Muuyon ko, anak. But there must be a distinction. Kung national projects, I believe na ang national level ang ato ipa-decide na hindi na tamoagi sa consultation. Pero LGU projects, for example, sa barangay, sa municipality, or sa city, especially here in Cagayan de Oro, kinahanglan na ay public involvement and public consultation for projects above 10 million. In order to make sure na sakto ang pag-implement, na sakto ang bidding, walay corruption, and of course to make sure na mahuman yun ang project. Kaya huwag inada ng project na tama na tas groundbreaking pero dito. Okay, para sa sunod na pangutana, muuyon ba ka nga ang tanang kongresista dapat magpakita og statement of assets, liabilities, and net worth or SALN sa publiko matag ulit? Yes, dapat yung mailhan nato ang ato ang mga congressmen kung sa ilang assets, kung sa ilang business interests in order to avoid conflict of interest. Kaya din sa public service, kailangan ng pagpapaw ang accountability and transparency. And that is the only way kanira yung SALN ang atong mamagi para ato na ma-achieve ang accountability and transparency in public service. Thank you for that, attorney. So sa atong last na question, sa atong muuyon ka ba segment, muuyon ka ba nga ibalik ang death penalty para sa heinous crimes sama sa murder o large-scale drug trafficking? Yes, uyon pa na. Kaya kung ang ako ang justisya, dili maprotektahan ang mga inosente, kinahanglan na siya ngipon para muhatag siya og silot sa mga salbahes. So kung mo na kinahanglan para atong ma-dissuade kaning mga dagko nga criminals, kaning mga killers from committing crimes, especially heinous crimes, then I think we should bring back the death penalty.